Ito na ang inadobong isda. Diba? Ang sarap. Good morning mga idol. Andito nga tayo ngayon sa kusina. Magluluto tayo ngayon ng inadobong isda. Tingnan natin kung ano ang mga panghalo natin ngayon. Ito, mayroon tayong isda, kaning isda. At ayan ang panghalo natin. May suka tayo at saka tuyo. Mayroon din tayong black beans. At ayun, sibuyas, bawang, at luya, may dahon ng laurel, at saka ito, paminta. At lagyan din natin ng pamintang buto. So, mayroon tayong mantika at lagyan din natin ng konting asukal. At yan, mag-umpisa na tayo magluto mga idol. So, ngayon, maglagay tayo ng konting mantika. Kunti lang. Siyempre, antayin natin uminit at ilunod ang bawang. At sibuyas. Ating haluin. At ilagay ang luya. Yan, luya. Ayan natin na medyo pula na siya. Ayan na mga idol. At pwede natin ilulog ang isda. Nalay tuyo at suka. Haluin natin. Kunti lang niluto kasi isa lang naman tayo sa kain. Kaya natin ang pamutang durog. Pwede din kung ilagay ang pamutang durog. Isabay pagbabad sa tuyo at suka. Haluin natin. Haluin natin. Sarap lang mga idol. Hindi lang po manok at karne ang pwede lagyan. Kahit isda po at dito na rin. Ilagay natin ang laurel. Pag isda kasi madali lang maluto. At syempre, black beans tayo. Lagyan natin ng black beans. Hindi natin ubusin. Masyadong marami. Pwede lang. Pwede rin natin lagyan ng sili na at sal o green pepper. Ito siyang maluto. Mas kutsara ang ginamit ko kasi mas easy ko siya. Yan, okay pa na sarap na siya, nahalo lang. So natin. So, pwede natin siyang lagyan ng asukal. Mas gusto ko may asukal para sweet and sour ang natin. Kasi maliban sa suka at tuyo, meron din siya asukal. Ganyan na kayo. Sarap na. Yan ang ating adobong isda.
nagluluto ng sili. Yan. Sure, masarap na to. Meron tayong bitsin. Hindi na natin lagyan ng asin kasi nilagay na tayo ng tuyo. Mayroon din black beans. So, maalat na siya. Lagyan natin ng konting magic sarap. Diba? Para mas malasa. Ngayon, tuyo na siya. Pwede din natin lagyan ng tubig para may sabaw. Hindi ako sa inyo. Gusto nyo ng sabaw, gusto nyo na tuyo lang. So, ako gusto ko lagyan ng kunti sabaw. Maya-maya, luto na. So, ayun na mga idol, ang ating inadubong isda. Diba? Ayan na ang finished product natin, ang inadubong isda. Wow, sarap. Ayan mga idol, kain na tayo. At syempre, yung ulam na niluto natin, ayan na. Yan, adobong mamaw. Yan, pinaghirapan natin yan para sa ating breakfast. At syempre, hindi mawawala yung gatas na may tea. Milk with tea. So, let's eat mga idol. So, ngayon, kakain na tayo sa aking niluto. Hindi ko na lang nilagyan ng bell pepper or atsal. Atsal sa atin. Sa Bisaya. Atsal. Sa English, bell pepper. So, hindi ko na lang nilagyan kasi hindi ako nakabili. Pero mas masarap ito pag mayroong bell pepper at saka yung sili na mahaba. So, in fairness, nilagyan ko siya ng black beans. Hindi black pepper. Talagang lagyan naman ng black pepper. Pero ito naman, black beans. Pero hinugasan ko siya kasi medyo masyadong maalat. So, at nilagyan ko rin siya ng asukal, suka at saka tuyo. Kaya, hinugasan ko ang black beans kasi may tuyo na nga siya. Hindi na ako nagamit ng asin. Pero nilagyan ko pa rin siya ng ajinomoto at magic sarap para medyo mas malasa pa siya. Diba? So, in fairness, masarap to kasi may suka at saka may asukal. Lumabas po siya na sweet and sour. Hindi ko tinikman kanina to. Yun na, nagluluto, hindi tinitikman. Memorize ko na. So, tama lang yung timpla. Hindi siya maalat, hindi rin siya matabang.
So, masarap siya lutuin ng adobo. Pwede rin sa paksiw lang. Kasi ang taba ng isda, yung nabili ko na sobrang laki talaga. Hindi ko nakain ng... So, pang-apat na beses ko na to siya niluto. Mayroon pa rin tayong stocks doon. Ayun, sabaw pa more. Gusto ko yung sabaw niya. Yung mukha na tuloy siyang sauce. Kasi mayroon siyang asukal, kaya medyo malapot-lapot. Tapos ang nakakawala ng langsa kasi meron siyang luya. Sa luya at suka pa lang, nakakatanggal na siya ng langsa ng isda.